Anong nangyari? Anong nangyari? Bakit agad-agad pinadampot ng ICC si PRRD? Ngayon mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, wala pa pala silang sapat na ebidensya na nagdidiin kay PRRD sa mga kasong inaakusa nila. Ang ICC mismo ang nag-anunsyo mga kababayan na nagka-crowdsource pa sila mga kababayan ng mga ebidensya o kung sino daw ang may alam mga kababayan. Mayroong dito portal, website na dapat ninyong puntahan para sa karagdagang ebidensya laban kay Digong. Pinahuli na nila. Halos mag-isang taon na mga kababayan ha. Hindi man lang binigyan ng piyansa o interim release mga kababayan tapos wala pa palang ebidensya. Kaya busy mga kababayan itong sinatrililing, itong mga makakaliwa, yung mga paring adik mga kababayan dati. Sina Risa Hontiveros, tipon-tipon ang mga gunggong mga kababayan dahil mukhang sila mga kababayan ang mag-fill up doon sa portal ng ICC para sa mga testigo di umano laban kay PRRD. At eto pa ang matindi. Sa tingin ni Atty. Harry Roque mga kababayan na pinipirahan lang ng ICC itong kaso ni Tatay Digong. Dahil kung madidismiss na itong kaso ni Tatay Digong mga kababayan, wala nang active case ang ICC. Paano pa sila sasahod niyan? At ang matindi, ayon din kay Atty. Harry Roque, hindi lang ang mga mahistrado ang namimera mga kababayan dito sa kaso, kundi ang defense mismo ng ating dating Pangulo na pinangunahan ni Kaufman mga kababayan. Panoorin niyo po. The International Criminal Court issues a formal appeal to witnesses in its investigation into the... Umapila sa mga witnesses. Lumabas na kayo, magsalita na kayo. Testigo na kayo laban kay Duterte. Yung kanilang sinasabing 30,000 mga kababayan na biktima di umano. Walang makuhang ebidensya. Testigo mga kababayan. Naghahanap pa sila. Diyos ko Lord, kung totoong 30,000 ang biniktima ni Digong, kahit 1% lang nun. Sapat na mga kababayan para mag-testify. Pero nasaan? Ngayon mga kababayan, wala. Duterte drug war. The Office of the Prosecutor released a link meant to collect testimonies and evidence related to alleged Nag-release pa crimes sila ng against link. humanity during the war on drugs. Paulit-ulit crimes against humanity sa lahat ng balita mga kababayan. Ilalagay talaga nila yan. Humaharap si Digong sa crimes against humanity. Yan ang mga kababayan, manipulation, mind manipulation ng He media. also urged members of the police force and law enforcement agencies Pati to PNP ha? Pati PNP gusto nila mga kababayan tumistigo laban kay Digong. share information about the deadly campaign. Former President Rodrigo Duterte is facing 49 incidents of murder and attempted murder. Akala natin, murder and attempted murder na. Dati 43 pa lang yun, Ngayon, naging 49 dahil sinali nila ang mga attempted murder daw. Akala natin 30,000. So sa 49 mga kababayan, kulang pa ang kanilang ebidensya niyan. Naghahanap pa sila ng testigo. In connection with his drug war. He has been detained at The Hague since March. Napansin niyo ba yung mga pinablish ng ICC? Anong masasabi mo dito, na Atty. ngayon Harry pa lang Roque? sila nakikiusap sa publiko at saka sa mga kapulisan na magpresenta ng Ayusin ebidensya. mo muna yung mo. Hindi natin sinasabing piluka ha dahil si Lacson sabi niya, wala akong piluka. Buhok mo. Ayusin mo muna attorney, ang iyong buhok. Labang kita, Tatay Digong. Nakakatawan man po, no? Mantakin ninyo, Ngayon pa lang, 10 buwan nang nakakulong si Tatay Digong. March, April, Ngayon pa lang May, sila June, maghahanap July, ng August, September, October, November, December, Maghahanap ng testigo mga kababayan. January. 10 buwan na nakakulong si Diyos ko, Tatay Lord. Digong. Akala natin cut off na mga kababayan yung pagpe-present ng ebidensya ng prosecution. Unfair na masyado, no? Binigyan sila na cut off mga kababayan tapos ngayon wala pa pala. Yung pala, hindi pa sapat ang ebidensya nila. Tama ba yan? Makaturungan ba yan? Samantalang ang isang araw na pagkakakulong. Magmamanufacture na naman si Trillanes nito mga kababayan. Minsan lang ako nakulong isang araw ng Kongreso by way of contempt of Congress. Hindi na ako papayag na masupil muli ang aking kalayaan ng walang dahilan. And yet, ito ang isang korte, 10 buwan na nilang kinulong ang Tatay Digong,
Ngayon pa lang naghahagil Hindi pa binigyan ng interim release. ng ebidensya. Ngayon pa lang Abay, hindi naghahanap. ako nagtataka kung bakit tuwan-tuwa sila na na-postpone din yung tinatawag na confirmation of charges. Kasi kung ngayon pa lang sila naghahanap ng ebidensya, ibig sabihin, hindi pa sapat talagang ebidensya nila. At kung natuloy Oo, kung sapat na yung mga ebidensya niyan mga kababayan, wala na. Hindi na sila nagpa-crowdsourcing pa mga kababayan. Nagpa-ads ha, sa internet. confirmation Mga of umas. charges, baka may posibilidad na baka na-dismiss ang kaso dahil nga for lack of evidence. Dahil sa ngayon, Kulang pa daw ang ebidensya. daming ebidensya lamang na meron ng hukuman na naging dahilan para sila ay magsilbi ng arrest warrant kay Tatay Digong ay nakabase lamang sa good grounds. Napakababaw po yan. Kaya nga pong sinasabi ko, hindi makatarungan na hindi rin binigyan ng interim release si Tatay Digong kasi ang system nga dyan sa ICC na yan, napakababaw nung hinihingi ebidensya para sa warrant of arrest. Napakababaw. Kaya naman binabalanse sa pagbibigay ng interim release. Pero ngayon, hindi binigyan ng interim release dahil si Tatay Digong daw ay pwedeng tumakas at pwedeng makialam sa ebidensya at pwedeng gumawa pa ng mga krimen at pwedeng pantakutin ng mga witnesses. Ay, nako, mahina na nga si Tatay Digong. Ang sabihin nyo ICC, sinasadya nyo yan dahil mawawalan kayo ng trabaho. Mawawalan sila ng trabaho mga kababayan. Si Tatay Digong na lang daw ang active case ng ICC. Kasi siya ay natutumba na maski naglalakad lamang. At hindi na maalala kung ano talaga nangyayari, hindi alam kung nasaan na siya ngayon. So hindi po talaga makatarungan yan ha. Na unang-una, 10 buwan na pagkakakulong, na parusa na po yan. Talaga naman po miski isang araw na pagkakakulong ay parusa, hindi pa sapat ang ebidensya ng prosecution para mapatunayan ang pagkakasala ni Tatay Digong. Alam mo po, dati, bilib na bilib ako sa inquisitorial system, no, na sinasabi ko nga na ginagaya o ini-implement ng ICC. Pero ngayon, naniniwala ako, palpak. Kasi Palpak dapat, Kasi political tool mga kababayan. kung ang inquisitorial system ay gumagana, dapat yung threshold, yung ebidensya na kinakailangan para makulong isang tao, dapat at least probable cause. At kung walang probable cause at hindi satisfied ang mga prosecutors na walang probable cause, dapat wag mo nang ikukulong. Maghanap muna sila ng ebidensya. Ngayon ang tanong ko, humingi na ng warrant of arrest ang mga prosecutors base lamang sa good ground. Pakipagsabuatan pa kay Bangag. Napagbigyan na ng hukuman, nakakulong na si Tatay Digong, tapos ngayon, ura-urada silang hahanap ng ebidensya. Hindi ba yan ay paglabag na sa karapatan ni Tatay Digong Talaga. ng kanyang karapatan na maging malaya at maging presumed innocent? Kasi nga yung 10 buwan na pagkakakulong niya, parusa na po yun. Lalong-lalo na kung ikaw ay 80 anyos at ayaw na ayaw manirahan sa ibang bayan. Alam niyo si Tatay Digong nakapagbiyahe sa ibang bansa pero never po yan tumira sa ibang bayan. Hindi gaya Ayaw nga tumira sa ibang bahay mga kababayan. Doon lang sa kanyang bahay na maliit. ako na 2 beses nag-aral, 2 beses nagturo abroad, no? Pero siya talaga ayaw niyang umaalis ng Davao. Kaya nga hindi niya naging senador, kaya nga minsan lang niya naging kongresista. Ayaw niya sa Congress dahil nakita niya mga kababayan na grabe ang yung kultura ng korupsyon mga kababayan sa Congress. Kasi ayaw niyang umaalis ng kanyang syudad ng Davao. Tapos ngayon sa buwan, pinakamatagal na niyang panahon na nabuhay First siya na time. hindi nasa Pilipinas at hindi nasa Davao City. Kasi naman, maski nung presidente si Tatay Digong, pagdating ng Friday, uuwi na yan ng Davao. Ibig sabihin, hindi niya kukumpletuhin ng 1 linggo sa Maynila na hindi umuwi sa Davao. Hindi siya mapakali pag hindi siya umuwi sa kanyang tahanan sa Davao. Tahanan na ang Tahanan. aking description ay bahay Kalapate. Dahil hindi talaga ako mapaniwala. Oh, ang liit ng kwarto mga kababayan. Wala, And then, sa liit ng yung bahay na tinitirahan. yung hagdanan pa nila mga kababayan na delikado. Yung spiral mga kababayan hagdanan. Hindi na dapat fit kay Tatay Digong pero umuwi pa rin siya doon mga kababayan dahil nasanay na siya. Yung Tatay Home sweet home mga kababayan para sa kay Tatay Digong. Digong hanggang doon sa panahon na siya ay kinidnap na papunta ng Dahig. Kinidnap. Alam nyo, ulitin ko yung kwento ha, merong isang bilyonaryo, isang tycoon nang nakita ang bahay sa Davao, maiyak-iyak. At ang sabi, bumili kayo ng kahit anong bahay para kay Presidente at ako magbabayad. Tinanggihan niya ni Tatay Digong. Tinanggihan niya dahil ang sabi niya, hindi niya kayang mabuhay sa ibang lugar. Kung Ibibigay pa yan ha. Tapos yung yung iba mga kababayan, lalo na ngayong sa Marcos administration, mangungurakot pa para magkabahay sa Forbes Park. Hindi pa isang bahay, maraming doon bahay. sa tahanan niya na nakaugalian na niya, yung bahay Kalapati niya, no?
kahit anong karangyaan ang pinapangako ng mga bilyonaryo para maging bago niyang tahanan, tinanggihan niya yan kasi home is home to him at ang home niya ay yung bahay Kalapate. Kaya nga, Hindi naman gabi naman ang bahay Kalapate. Ano lang mga kababayan, hindi lang kalakihan at napaka-ordinaryo. itong 10 buwan na wala si Tatay Digong sa Pilipinas at nakakulong sa dahig, napakabigat at bilis na parusa po sa kanya yan. Hindi lang dahil siya ay nakakulong, dahil siya ay nasa dayuhang lugar, dahil siya ay wala sa Davao City. Kaya nga po, hindi po talaga makatarungan itong system ng ICC na ngayon pala sa pamamagitan ng Ay, bias. advertisement, naghaharap sila ng Napaka-bias. ebidensya. Siyempre, yung mga CPP-NPA na nakabasa ng ganyang anunsyo, mag-iimbento yan ng mga krimen na sasabihin nila ay nagagawa ni Tatay Digong. Paano naman talaga Kaya maiistigahan busy yung nga. mga Busy nga mga kababayan yung yung mga ngiwi mga kababayan. Tapos sina Trillanes, busy ngayon na nag-meeting sila Hontiveros. Pati yung addict na pare. yan? Kung ang pagkakalat ng ebidensya ng ICC nakabase lamang sa advertisement, saan ka nakakita na advertisement ang pamamaraan nila para mag-imbestiga. Paano Siyempre, naging wala naman legit? sila Paano naging legit yan mga kababayan, no? Na kahit sino pwedeng mag-imbento ng testimonya sa internet? Ay, nako. pamamaraan dahil wala silang kakayahan mag-imbestiga. At ang problema naman, yung ating mga pulisan at mga NBI, maski sa ilalim ng bangag administration, palpak mag-imbestiga. Palpaktum. Saan sila ngayon kukuha ng ebidensya? Di sa chismis. So asahan Chismis na natin naman sa chismosang si Estela mga kababayan Trillanes. na yung mga CPP-NPA at mga dilawan ay mag-iimbento ng mga ebidensya dahil kinakailangan nga, alam nila, Andun si Hontiveros. kinakailangan tustusan pang ebidensya ng prosecution dahil kung ngayon talaga didinggit, ngayon talaga magkakaroon ng tinatawag na confirmation of charges, baka ma-dismiss nga for utter lack of evidence. Maski man lang ang Utter lack hinahanap of ay probable evidence. cause. Ang probable cause is a crime is probably committed and that the offender is probably guilty thereof. At siguro nga, dahil wala pa yung ganyang ebidensya, wala pa silang ganyang ebidensya na hawak para patunayan yan, naghahagilap sila ngayon ng mga ebidensya. Na I'm sure, ang Kulang pa CPP-NPA, pala. ang dilawan, yan po Talagang pupulbusin yan ni Sara Duterte, VP Inday. Pag ikaw na, yan lang ang hiling namin, pulbusin mo ang mga ay NPA. magmamanufacture, Pati na yung mga legal fronts. magtatanim ebidensya, gaya ng tanim kaso na ginawa nila sa akin, at siyempre yung tanim ebidensya na rin na ginawa nila kay Tatay Virus. na hindi pa pala sapat. Planting evidence is not enough. You need to plant more para makunik. Anong kanta yan? Mga walang ya, Walang hiya talaga. Lord, kapal na mga feslak. mga baboy, Mga inayukas. baboy. Nako, makakarma kayo dyan. Dahil Sana sabi nga. sa Biblia, thou shalt Impyerno. not bear false witness against your neighbor. Mm. And yet, ayan pong ginagawa nila ngayon. Mag-iimbento na naman ng ebidensya para palakasin ang ebidensya ng tuluyan ng makulong ang Tatay Digong. Bangungutin sana kayong lahat. Sana nga. Any case, Paakop yan po kayo talaga lahat. ay area na kinakailangan reformahin ng ICC. Hindi po talaga katanggap-tanggap itong ganitong sistema. At sa tingin ko, habang nakikita ng buong daigdig kung ganong kasama ang sistema ng ICC na nakulong na isang tao ng 10 buwan na hindi pa pala sapat ang ebidensya, mas magiging desidido sila na magsumapit sa ICC. So kung talagang gusto nila na mas maraming bansa ang sumapi, bagamat ang Russia, US at China hindi kasapi, at si Donald Trump talaga namang sinasabi na gigirahin namin yung mga ICC na yan pag Girahin mo! ay naglitis ng kahit sinong Amerikano at ngayon ay talagang pilit na pinapapatay niya ang ICC sa pamamagitan ng sanctions, kinakailangan maging mas convincing pang ICC na kaya niya magbigay ng katarungan sa lahat. Pero habang nakikita nila na kinulong na nila, pinarusahan nila si Tatay Digong na wala pa palang ebidensya, lalong walang kumpiyansa ang mga bansa maging miyembro ng ICC. Baka tuluyan na tangang maging kasaysayan ang ICC. Sana naman mangyari na yan sa lalong Kasaysayan. mabilis ang panahon. Dahil kapag yan, nagsarado ang hukuman, ibig sabihin, uwi na si Tatay Digong. Pero Ay, sana, sana naman, nga. wag na Ay, pero mukhang malabo pa mga kababayan na magsara. patagalin pa ang proseso ng pagpapatay dyan sa ICC na yan. At kung po pwede, ang ICC na rin magdesisyon, itigil na nila. Kasi wala nang suporta sa kanila eh. O, sa Europa,
Ang Hungary, umalis na. Ang buong African Union, nagtatrete na alis na sila. Ang Venezuela, umalis na rin sa ICC. At sunod-sunod na yan. Yung mga ibang mga Latin countries na kaalyado ng Venezuela, lahat sila sunod-sunod rin na alis dyan. Layas na Dyan sa lahat. ICC na yan. So wag na natin patagalin ang proseso. Umamin na kayo na dahil sa mga kagagawa ng prosecutor ng mga West ng ICC, nawala ng kumpiyansa ang buong daigdig sa kakayahan ng ICC magbigay ng katarungan. Unang-una, dahil ang ICC, para lang kayo ay makasweldo, ay nagpupumilit na magkaroon ng jurisdiction, samantala ang mga bansa ay hindi Oo nga, na no? Para pumapayag na makasweldo magkaroon lang, ng no? jurisdiction ng ICC. Sa kaso ni Tatay Digong, dahil umalis na tayo, at kung sila ay talagang seryoso sa paglilitis, binigyan lang sila ng room statute ng 1 taon para simulan ng preliminary investigation. Pero hindi. Ang preliminary investigation, sinimulan nila sa 2nd taon. Sa kaso ni Putin, hindi naman talaga kahit kailan naging miyembro ng Vladimir ICC, and yet, Putin, oh. nagpupumilit sila na magkaroon ng jurisdiction laban kay Putin. Ganyan din ang kanilang ginawa sa Israel. Hindi naman kasapi Israel sa ICC, nagpupumilit sila na magkaroon ng jurisdiction sa pangyayari sa Gaza. Hindi ko sinasabi na walang krimen na nangyayari sa Gaza. Ang sinasabi ko lang, hindi dapat ICC ang maglilitis niyan dahil wala ng jurisdiction ng ICC. No Diba? jurisdiction. Dahil ang occupied territory naman, yung Palestinian territory, hindi naman kasapi sa ICC. So paano sila magkakaroon ng jurisdiction? Samantalang hindi naman partido rin ang Israel. So dahil nga dito sa talagang sapilitan na ipinapasok ng ICC ang kanyang jurisdiction sa mga bansa na hindi naman tumatanggap ng ICC jurisdiction kasama ng Pilipinas, ang Russia, ang Israel at pati ng Amerika, ayan lang po. Talagang yan ang simula ng katapusan ng ICC. At ang Simula aking ng pakiusap, sana katapusan. pabilisin na nang sa ganon, lalo nang makabalik sa Pilipinas itong si Tatay Digong. Pero siyempre, ang mga bangag dyan sa ating bayan, Kasabwat eh. nagdadasal. Sana wag muna magbuhat ng ICC. Sana wag muna makabalik Diyos si ko, Tatay Lord. Digong sa Pilipinas dahil alam nila, pag bumalik si Tatay Digong sa Pilipinas, tapos na ang boxing, goodbye bangag. Goodbye, bangag. Alam nyo, nalulungkot talaga ako na nawala si Tatay Digong. Talaga. Kasi let's face it, si Tatay Digong, siya ang master of politics. Paano ko sasabihin paano natin sasabi na hindi siya master of politics? Ayun nga, na-shock sa isang interview yung Karen Davila na maski siya ay diehard dilaw, Oh, na-shock no? Na umabot ng 80% mga kababayan. Pababa na si Tatay Digong ha? Paalis na mga kababayan. 88% ang sabi ng Pulse Asia. nasak siya nang nalaman niya nang umalis sa pwesto si Noynoy Aquino, kanyang approval rating ay 40% lamang. Nang umalis si Tatay Digong, ang approval rating ni Tatay High Digong, 80s. doble, 80%. Oh, high pa mga kababayan. High 80s. Oh, samantalang si Bangag ngayon mga kababayan, negative na. Hindi pa bumaba. Bangag. Mantakin ninyo, Ay, 80%. nakabangag. Walo sa 10 Pilipino ay approve kay Tatay Digong matapos ang kanyang pagiging presidente. Tapos- Wala nang ganyang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, si Tatay Digong lang. Pati nga sa Inday Sara na mahal natin, hanggang 50 lang ang kanyang approval rating, 52. Bagamat dati, 80 siya na nagsimula. Pero ngayon ay 52. Mantakin nyo. Siniraan na Umalis si siniraan Tatay Digong, 80% ang approval rating. And yet, yan ang sasabihin nyo na yan ang kriminal. Mamahalin ba yan ng taong bayan nung siya ay nagtapos ng kanyang pagiging presidente, kung siya ay kriminal, kung siya ay pumatay ng walang dahilan? Uulitin ko para siya mapatunayan na siya ay guilty, Hindi nga siya pumatay. dapat patunayan na yung drug war ay nanarget ng civilians dahil sila ay civilian. Bakit? May pinatay ba? Meron bang namatay sa drug war dahil sila ay civilian? Namatay sila dahil sila ay nanlaban o di naman kaya. Police operation yan mga pinagkilala ang kababayan. nanlaban. Police operation. Kaya gumamit ng dahas ang kapulisan. Kung meron ng mga pagkakataon na ang pulis ay hindi dapat gumawa o gumamit ng dahas na nagresulta sa kamatayan, yan ay murder. At yan naman yung pinatunayan doon sa kaso ni Kian na nung kailan lang. Hoy, si Kian mga kababayan. Oh, announcement lang mga kababayan ha. Para lang ma-inform daw kayo na hindi pa daw officially na dinideklarang santo si Kian for now. Sabi na mga bangag. O sabi ng mga kampo ng mga bangag. Although in the future, malay daw natin mga kababayan, mangyayari na yan. Pero for now, hindi pa daw officially nadedeklarang santo si Kian.
na-sustain ng Supreme Court yung judgment ng lower court na Ay, further nako. yung pangyayari. Yan ba ang sinasabi nyo na Ang mga kababayan, yung sinasabing drug runner, gagawing santo nga, ngayong panahon ng bangag ay, nako, sinasabing bangag na presidente. ng ating mga hukuman Saint kapag may Kian. mga krimen nangyayari at kinakailangan gumalaw ang ICC, di ba hindi? Nagre-reklamo sila, ilan lang daw yan at ilan naman daw ang napatay. O nasan nga ang 35,000 victims ng wala. ICC? Ngayon, nag-advertise kayo para sa mga biktima. Ano yan? Victims for hire? Wala for hire, no? Pamamagitan nyo, kayo ang nagsabi na crimes against humanity. Tapos Dapat wala pa yan palang widespread. ebidensya. Kaya palagi yung sinasabi, 35,000. And yet, ilan pa lang ang mga testigo na binabanggit ninyo na naging biktima? 40 Wala, 49 nga, 40 plus, more Kulang pa nga daw ang 49. or less. 49 ang kanilang mga kababayan, ginawa nilang, sinabi nilang murder, unprostrated murder, and then yung ebidensya po yun, yung testigo, hindi aabot ng 49. Yan ba ang crimes against humanity? Samantala, iilan lang yan. Kami nga po, ulitin ko ha. Alam ko, one victim is more than enough. Pero ang issue rito, napakarami ba ng mga naging biktima ng patayan na hindi kaya bigyan ng katarungan ng lokal na hukuman? Ako po, tumayo ako bilang private prosecutor. 58 victims sa Maguindanao Massacre. Di ba na-convict naman? Although it took 10 years, tsagaan. Pero Ang klarong merong ebidensya mga kababayan ng crimes against humanity, no? Itong mga NPA, itong grupo ni Jumakol Season mga kababayan na ngayon ang nag-aakusa kay Tatay Digong dyan. Sila dapat mga kababayan ang makasuhan ng crimes against humanity. kung na-convict, ito nga si Tatay Digong, 10 buwan na, wala pa sa confirmation of charges. Magre-reklamo ba kayo sa kalidad ng katarungan na binibigay ng lokal na hukuman samantalang nakakulong naman talaga yung pumatay doon sa 58 victims at mahigit 50 ang mga nakakulong. Napatunayan ang pagkakasala. Sasabihin nyo, hindi kakayahin niya ng lokal na hukuman. And yet, ayan, nag-a-advertise kayo para sa Advertise biktima. pa? Kami Diyos ko. sa Maguindanao Massacre, Para lang nagpa-advertise sa Jollibee. never kami nag-advertise. Bakit? Kasi obligasyon nga ng Estado na mag-imbestiga. At kung ang mga Estado hindi Paano nag-imbestiga, kung kami naloko lang yung mga mag-witness dyan? mismo bilang mga biktima, kami nag-imbestiga. Kumuha kami ng Peruvian anthropologist na UN expert, si Baraybar, para tulungan kami at magbigay ng forensic evidence. Pero hindi kami nag-a-advertise. Kasi pag ikaw nag-a-advertise, maraming tanim, testigo na lalabas ayan dyan. na. Lalo na, alam natin, Mga tanim, kasi Tatay testigo. Digong ay lumalangoy sa politika dito sa Pilipinas. Yan ang least na dapat paraan para makakuha ng ebidensya. Kaya nga dapat merong investigasyon na honest to goodness. Kasi paano mo malalaman talaga kung nagpapanggap lamang ang isang testigo, lalong-lalo na ang layo-layo ng dahig sa Pilipinas? Alam ba nila kung sino si Matubato? Alam ba nila na yan ay talagang kalaban ni Duterte? Alam ba nila na yan ay napatunayan na nagsinungaling sa Senado? Alam ba nila na pinakulong pa nga yan ng Senado sa pagsisinungaling? Ngayon, binibigyan nila ng witness protection? Anong klase naman katarungan yan? Anong Hindi po tama klase? yan. Hindi po tama yan. Kung wala kayong ebidensya, palayain si Tatay Digong. Naintindihan ko na kinakailangan nyo si Tatay Digong para magpatuloy yung mga sweldo. Pero tao po yan. Kalayaan ng tao yan na nakakulong dahil gusto niyo lang sumuweldo. Dahil pag wala na si Tatay Digong, wala na kayong kasong lilitisin. Wala nang saysayang korte. Sa panahon na si Donald Trump ay talagang desididong buwagin kayo. Ay naku po, pwede ba? Tanggapin na po natin ang katotohanan. Buti sana kung Amerika lamang ang tutol sa pagpapatuloy ng ICC. Pero ang Russia, ang China at halos lahat ng iba pang malalakas na mga bansa sa daigdig, hindi naman pumapayag at hindi kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Bakit nagpupumilit pa? Huwag tayo magpumilit mabuhay at the expense of an innocent person na si Tatay Digong. Makonsyensya naman kayo. Wala yung konsensya. Lalo tuloy nawawalan ng tiwala kaming mga ibang kulay sa mga kaputian. Dahil itong hukuman ito ay hukuman ng mga puti. Nagamit mga kababayan sa pansariling politika. Yan ang totoo. Bagamat ang mga Amerikano at ang mga Russia, Rusko? mga puti rin, ayaw sa inyo. So, hukumang puti, less the Americans, less the Russians. Hindi naman kasi puti at China. Ayan. At saka ang the rest of Southeast Asia.
Ano sila parang yellowish, no? Tapos tayo brown, dark brown to brown. Dito sa Southeast Asia po, ha, tanging Cambodia lang member dyan. Ito, Mario, tingnan mo naman ang Cambodia, no? O wag natin laitin ang Cambodia dahil nadaig na ng Cambodia ang Pilipinas sa larangan ng turismo at sa tingin ko sa larangan ng ekonomiya, hindi po malayo na maunahan na tayo ng Cambodia. Oh, malapit Pero na. aking mensahe po, nakakahiya ang ICC Nakakahiya. na 10 taon na, 10 Nakakasyo buwan nga. ang kinulong ang Tatay Digong, hindi pa palang sapat na ebidensya at ngayon, nag-a-advertise pa para sa ebidensya. Yak! Nakakawindang po yan. Hindi po yan Nakakawindang. gawain ng matinong institusyon. Wala na talaga, no? Tapos tumatanggap pa pala mga kababayan ng donasyon. Kahit na sino pwedeng mag-donate. Paano kung nag-donate ng ilang maleta sinabangag mga kababayan? Wala na ang partiality na yan. Dahil ang matinong institusyon, bago magpakulong, dapat sapat-sapat na ang ebidensya. Alam ko nakasulat, good grounds. Pero kung alam mo naman palang walang ibang ebidensya bukod sa good grounds, bakit ka magpapatuloy sa pag-aaresto at bakit ipagkakait mo pa ang interim release? Alam mo naman palang kulang ang ebidensya. Nagkait pa. Di ba? Ang prosecution, bakit tumutol sa interim release? Alam naman pala, hindi Ay, pa wala na Alam na natin mga rebelde yan sapat ang ebidensya. Fair is fair. O sige, nakulong nyo panandalian, pero pawalan nyo habang hindi pa kompleto ang inyong ebidensya. Hindi po pwede na you have your cake and eat it too. Yung wala naman palang ebidensya, tapos patuloy nyo ikukulong si Tatay Digong. Ganon na yan nangyayari ngayon. Ito po ay napakalaking iskandalo. Lahat po ng tao na naniniwala sa katarungan ay talagang dapat maiskandalo. Dahil itong advertisement po para sa karagdagang ebidensya labang kay Tatay Digong ay pag-amin. Hindi sapat ang hawak na ebidensya and yet ikunulong nila si Tatay Digong. Hindi po yan makatarungan at ako bilang isa na talagang nanindigan para sumuporta ang ibang mga bansa sa ICC na nanawagan ngayon. Lahat ng mga bansa, nagkamali po ako. Dahil itong bansang itong ICC neto, interested lang para magpatuloy mga sweldo ng lahat ng mga empleyado nito. Kasama Pera, ng mga pera. defense councils. Aroy, kasama na si Kaufman. Diyos ko, Pero Lord. hindi po sila interested sa katarungan. Diyos ko, Lord. Oh. Dahil kung sila ay talagang nagbibigay halaga sa katarungan, hindi sila magkukulong ng tao na hindi pala sapat ang kanilang ebidensya. Itigil na po ako dahil naka-high blood na naman ako. Ako po ay magre-robustatin na naman para bumaba ang aking high blood pressure. Pero hindi ko tanggap talaga itong pangyayari. Bakit naman po isang 80 anyos, pinakamahal na Pilipinas sa kasaysayan ng Pilipinas, More than 80%. 80% approval rating ng siya'y umalis, nakakulong, hindi pala sapat ang inyong ebidensya. This is an unforgivable travesty of justice. Unforgivable travesty of justice. Maraming salamat po. Talaga. Sana po madinig ang ating panawagan para sa katarungan kay Tatay Digong. Bring him home. Ito po ang inyong spokesman nagsasabing, I love you, Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I love. God bless you, Tatay God Digong. We love bless. you. And God bless the Philippines. The Philippines. Bye. Mabuhay. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.